Showbiz fanatics, isa sa mga napabalitang babae ni Mr. Daniel Padilla ang nagsalita na sa publiko. At Daniel Padilla, ano nga ba ang dahilan ng pagbili ng kanyang sasakyan sa Japan? Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Don't forget to hit the all para ikaw ang unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga nagmamahal kay Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Maraming salamat po sa inyong panonood. And for today's video, ito nga dahil iniyabang daw di umano nitong si Miss Carla Estrada ang ilan sa mga or yung isa sa mga billboard nitong si Daniel Padilla dahil sa kabila ng mga issue at sa kabila ng pagiging red flag nitong si Daniel sa publiko ay still may mga brand pa rin po talaga na nagtitiwala sa isang Daniel Padilla. Ito po ay post ni Miss Carla Estrada sa kanyang official Instagram account. Pinakita niya yung napakalaking billboard na ito na brand ng Bench. Ayan. So, siya po talaga ang isa sa mga official brand ambassador ng nasabing clothing line na ito. Pero, alam nyo po ba na napatunayan na hindi naman pala sa Dubai pumunta si Daniel Padilla nang makita sa NAIA last week. Diba sinabi ko sa inyo sa Japan pero pinipilit niyong sa Dubai. Nakita siyang nakapila at dahil papuntang Dubai ang nagpost ng larawang aktor na nasa NAIA, inakalang doon ang destinasyon niya. Sa Japan pala pumunta si Daniel. Ito ay kung pagbabasihan ang nakita naming photo nasa isang car dealer siya at mukhang nagche-check ng car. Ang nakalagay na location kung nasaan siya ay Tokyo, Japan. May mga kasama sa photo si Daniel na nagche-check ng mga kotse. Posibleng car show yun dahil different colors ng kotse ang nasa harap niya. May kulay white at kulay black na pumarada sa harap ng aktor. Ang biro ng kanyang fan, wag masyadong mahal, bibili na naman ng car si Daniel dahil baka masabihan daw ito na umutang ng pambili ng kotse. Sa pangbiro sa kanya, wag daw kalimutan ang paniwalang naghihirap siya dahil nga ibinenta ang sports car. Yun naman pala ay 2016 pa nabenta ang sasakyan at nakabili nito, binili ng F2A cars ang sports car at binenta ng 6.8 million. Malalaman sa pagbabalik ni Daniel kung bumili siya ng car habang nasa Japan o car show lang ang pinuntahan nila ng mga kasama. Kasi kung totoong bumili siya ng car sa Japan, which means may mga business talaga siya or maaari magpapabalik-balik siya doon dahil gagamitin niya yung car na yon, di ba? So anyways, eto na nga dahil pagkatapos sa mga issue at mga intriga na ikinakabit sa pangalan ni Daniel Padilla, ay naglitawan din ng ilan sa mga pangalan at personalidad sa publiko. Kung saan ay still ang ginawa pa rin ni Daniel ay nanahimik pa rin siya kahit na full of judgment na siya from the public. At isa sa mga iniintriga sa kanya na parang lumitaw na pangalan, ang isang pangalan ng isang batikang or actress mula sa ABS-CBN na gumanap sa Tabing Ilog at siya po ay married na sa isang artista din na nanggaling po sa Pinoy Big Brother. Nagsalita na po kay Abad, nagsalita na sa pagkakadawit kay Daniel Padilla. Nagsalita na si Kay Abad ukol sa aligasyon na isa umano siya sa naging babae ni Daniel Padilla noong karelasyon pa si Catherine Bernardo. Itinanggi ng aktres na may namagitan sa kanila ng aktor. Grabe, nakakatawa yung issue na yan. Sabi ni Kay, nang hinga ng reactions ng ilan sa mga showbiz columnist. Hindi na active sa showbiz si Kay pero may mangilan-ngilan siyang acting at endorsement project. Naninirahan na siya sa Cebu kasama ang asawang si Paul J. Castillo at nadawit nga ang name niya sa hiwalayang Katniel dahil sa blind item patungkol kina Disco at KA na nag-check-in sa hotel. Kasi parang yung Disco po kasi ini-incorporate sa pangalan ni DJ tapos yung KA ay si Kay Abad. Noon pa raw ito nangyari bago ikasal si Kay Abad. Hinala ng netizen sina Daniel at Kay ang sinasabi sa blind item. Kasi meron pong ilang blind items na parang ito yung ginamit ng mga initials na D, Disco at saka KA.
Ngayon, syempre, dahil po maraming mga babae ang idinadawit sa kanya, even the Vietnamese girl, di ba? Na naglabas ng isang lengthy messages para sa lahat ng mga fans and supporters po ng Katniel na wala din siyang kinalaman or hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na magkausap nitong si Daniel Padilla. Dahil para lang po sa kaunawaan ng lahat, si Daniel po at yung Vietnamese na yon is parang pumunta sila sa isang bar. And sinabi po ng isang Pinay doon na meron ngang sikat na aktor na dumalaw doon sa bar na yon. It's just so happen nandun yung Vietnamese na hindi ko alam kung siya yung owner or whatever, 'di ba? At ang tanging naging conversation lang nila, they say hi and then afterwards wala na. Kaya po talagang nilinis po nitong Vietnamese girl na to yung kanyang pangalan sa publiko. Dahil sabi nga ng ilan sa mga showbiz columnist na parang hindi raw kung baka daw may friend itong Pinay na siya yung nagbabalita dun sa Vietnamese. Kung bakit nalaman niya na parang nagtitrend siya at nadadawit yung pangalan niya sa hiwalayang Katniel. So, sana po malinaw na po ang lahat, ano? At burado na po itong mga girls na to. At dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga reaksyon at komento ninyo patungkol sa ating last update. Magbabasa po tayo ng inyong mga update, ng inyong mga reaksyon. Unahin natin ang reaksyon ni Ma'am Shiseni Cunanan. Sabi niya, okay lang naman silang magkita, ganyan sila karespeto. Work lang po, forward for the best, Katniel. God bless DJ sa lahat naman ng mga new life. Heart, 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 your bashers. Ayun. So, totoo naman, 'di ba? Wala naman talagang masama kung magkita sila or whatever, 'di ba? At di natin sila pwedeng pigilan sa kung ano man yung nais nilang gawin dahil buhay nila 'yon, 'di ba? Nakikibalita lang tayo para sa kanilang dalawa. At kung ano man yung maging desisyon nila in the future, sila na 'yon. Wala na rin tayong kinalaman doon. So, salamat po Ma'am Shiseni sa inyo pong reaksyon at komento para po sa Katniel. And of course, sabi ni Alexis Channel, salamat at may reporter na tulad mo na taga-fair magbalita. Tulad ng kay Daniel na di naman siya ganon kasama. Talagang hindi lang masalita si Daniel. Good luck kay Daniel to his new project. And sabi po, thank you po Miss Alexis sa inyong komento. And sabi naman ni M. Jean Hodus, Club Catherine Bernardo, millions of us support Catherine Bernardo. So go Kat, ayun. So thank you po sa inyo pong komento again. At salamat din sa mga reaction po ninyo patungkol po sa ating last update. And of course, nag-comment din po ang isa sa mga reactionist natin. Sabi ng isang user, di natin alam kung anong score nila. Sila lang ang nakakaalam kung may balikan o trabaho lang. Dahil malaking talagang pera ang mawawala sa kanila. Pero duda ako kung may balikan pa. Di na natin alam ang kapalaran nila. Si Catherine lang ang makakaalam sa katanungan na yan. True. Diba? Si Catherine lang po talaga makakapag-decide kasi alam naman natin na si Daniel, siya po yung lapit ng lapit kay Catherine. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.